Hello again, ganda Kachika Life! Kumusta po kayo mga Kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Mula nga po na magsalita si Mr. Anjo Iniana laban nga po kay Mr. Senate President Tito Soto, naging popular sir sa social media ang kanyang pangalan. May mga interesado at inaabangan ang mga bagong revelasyon niya tungkol nga po sa pagiging co-host ng Eat Bulaga sa loob nga ng 20 years. Hanggang kahapon nga po, November 11, 2025, nananatiling popular search sa social media ang pangalan nga po ni Mr. Anjo Iniana. Ito ay dahil sa kanyang eksklusibong revelasyon tungkol umano kay na Jose Manalo at Mr. Alan Kay, mga dati niya nga pong kasamahan sa Itbulaga. Pinagpepestahan na pinag-uusapan ang mga pabubulgar nga po ni Mr. Anjo sa ugali umano ni Jose at sa dating AB Babes dancer na kapwa raw nila nakarelasyon. Hindi nga rin po nakaligtas ang pagbubulgar nga po ni Mr. Anjo, ang kwento umano tungkol nga po kay Mr. Alan at sa dating PBA player at Incuven San Jose Councilor James Yap. Dahil nga po sa pagbubulgar na ito, bila tuluyan na pong sinunog ni Mr. Anjo ang tulay niya sa mga dating kasamahan sa Itbulaga. Nagumpisa nga po ang paglalantad ni Mr. Anjo sa mga kwento na hindi alam ng publiko dahil patuloy umano ang pagbanat ng mga inaakusahan niya pong troll sa noontime variety show na kanyang pinanggagalingan nga po. Ayon nga po kay Mr. Anjo, maglalabas siya ng mga kwento sa bawat banat laban sa kanya dahil hindi natupad ang ceasefire na napagkasundo umano nila Vic at Maro Soto. Mga nakababatang kapatid nga po ito ni Senador Tito Soto. Sa isa nga pong interview, sinabi nga po nitong bluff lamang ang mga pahayag niya tungkol nga po kay Senator Soto. Pero base sa mga detalyong kwento nga po ni Mr. Anjo tungkol kina Jose at Alan, hindi na ito bluff. Wala pang pahayag sina Jose at Alan tungkol sa mga pasabog na ito ni Mr. Anjo Iniana. Hindi na rin pinatulan ni Senador Tito Soto ang mga bagong patutsada ni Mr. Anjo. Naging controversial nga po si Mr. Anjo Iniana noong dekada 90s nang magpaalam nga po si Ms. Carmina Villaruel bilang mainstay cast ng sitcom na palibhas sa lalaki na sikat nga po noon. Sa rehearsal kasi na isang eksena, nagbiro ang aktor tungkol nga po sa sexual orientation ng kasintahan noon na actress na si Mr. Rostom Padilla. Nakarating nga po kay Ms. Carmina ang offensive joke ni Mr. Anjo na kinasama nga po ng loob niya. Umalis ang actress sa programa. Na sumunod na taon nga po nagpakasal sila ni Mr. Rostom pero humantong din ito sa paghihiwalay. Hindi ko idea yon ng assistant director, paliwanag nga po ni Mr. Anjo Iniana. Itinanggi niyang bluff ang kanyang biro tungkol nga po kay Mr. Rostom Padilla. Mahigit sa 3 dekada na nga po ang nakakalipas. Kwento nga po ni Mr. Anjo, nag-usap na kami ni Rostom. In-explain ko sa kanya. Humingi naman ako ng depensa dahil napag-utusan lamang po ako. Tapos si Mr. Robin Padilla naman, hindi namin napag-usapan iyon nung magtrabaho ako sa Senado. Lagi ako nasa opisina nga po ni Mr. Robin. Palagi niya akong pinapatawag kasi mabait siya sa akin si Robin. Alaga niya ako. Okay naman ang relasyon namin ni Mr. Robin Padilla. Okay kami ni Rostom. Dati nagtrabaho nga po si Mr. Anjo sa Senado bilang staff ni Senador Jingo Estrada. Noong nga po March 2006, kung matatandaan nyo nga po, ipinagtapat nga po ni Mr. Rostom Padilla ang tunay na pagkatao nito na maging housemate siya sa reality show ng ABS-CBN, ang Pinoy Big Brother Celebrity Edition. Sinabi nga po ni Mr. Anjo sa isang interview na ikinabigla niya ang pag-amin nga po ni Mr. Rostom Padilla na isa na raw itong trans woman ngayon. Dahil lumitaw na ang totoo ang kanyang biro, nagulat din ako nung i-reveal nga ng Mr. Rostom. Sabi ko, ay totoo pala yung nangyari sa palibhasa lalaki. Nagulat din ako pero nakapag-usap na kami ni Baby Gandang Hari na siya na ngayon. In-explain ko naman sa kanya, humingi naman ako ng pauminhin sa kanya. Pagsasaad nga po ni Mr. Anjo Iniana. Samantala, dumako naman po tayo sa iba nating showbiz update. Kasabay nga po ng ika-8th anniversary na magkarelasyon nga po sina Mr. Ronnie Alonte at Miss Loisa Andalio, usap-usapan din nga po na buntis daw po ang huli. Nabalita rin po nagsasama na sa isang bubong. Ang dalawa kaya kung totoong buntis nga po si Miss Loisa ay hindi naman ito dapat pagtakhat. Ayon nga po kay Mr. OG Diaz sa vlog nito, Showbiz Update, kasama sina Mama Loy, Ate Morena, Joyce Apoca at Tita Jex.
Hindi nakakagulat kasi mayroon naman siyang jowa kaya posible na buntis. Ito nga po ang reaksyon ni Mr. OG Diaz. May nakausap daw itong si Mr. OG na pinatatanong sa kanya kina Loisa at Ronnie kung totoo bang buntis ngayon ang aktres. Ang sabi sa akin ay may nagpunta raw na doktor sa bahay para pag-check-upan itong si Loisa. House visit singit naman po ni Miss Mamaloy. Tapos akala ng doktor ay isa sa mga kasama sa bahay ang magpapacheck up. Yung pala si Miss Loisa daw mismo. Sabi ko sa nakausap ko nga, totoo ba yung chismis mong yan? Kaya tinanong ko yung isang kamag-anak nga po ni Mr. Ronnie Alonte. At ang sabi nga po nito, parang hindi naman po totoo o Diaz. Kasi ang alam ko, breadwinner ng pamilya si Miss Loisa. Kwento nga po ni Mr. OG Diaz. Hirit nga po ni Tita Jex, ano yan? Pag breadwinner, wala nang karapatan magbuntis? Winner ka, ha? Tawanan lahat nga po sa blood. Yun nga ang sabi ng kaanak ni Mr. Ronnie na hindi nga totoo yan. Pero ikinatatampo nga naman po ni Mr. Ronnie ay hindi man nang binisita yung lola niya. Hanggang sa mamatay yung lola ay hindi binisita ni Ronnie, sabi nga po ito ni Mr. OG Diaz. At binasa nga po ng content creator at talent manager ang saktong mensahe sa kanya. Yung lola ni Ronnie ay sumakabilang buhay noong August. Hindi raw nagpunta si Mr. Ronnie noon. May sakit ito hanggang sa mamatay. Hindi rin nagpunta o nagpakita si Ronnie. Si Ronnie raw ay mas may time na magpunta sa LA sa Los Angeles nga po sa USA. Ang dami raw rason po si Loisa ang dahilan, sabi nga po ng source ko. Nakakainis talaga, hindi na nga nauwi si Loisa sa kanila. Bahay po nila ang tinutukoy. Kay Ronnie na daw po ito, tawag nga po ito kay Ronnie na nakatira at yung bahay ni Ronnie ay parang wala na raw po sa ayos kasi meron daw po sina aladang 18 na aso. Kanina nilabing na yung lola ni Ronnie sa Eternal Guardian Memorial Park, San Antonio, Binyan City. Alam mo ba na hindi siya nagpunta, nasa bahay lang naman siya. Detalyadong sabi nga po ng kausap ni Mr. OG Diaz. Sa 8 taong relasyon ni Loisa at Ronnie, ay ngayon lang kami nakarinig na tila hindi boto ang pamilya na aktor sa actress. Masama ang ugali ni Loisa, sabing ganon. Siyempre, hindi naman tayo ganon para husgaan si Loisa. Kasi hindi naman natin siya kilala ng personal, pero sinabi rito, sabi tingin nga po sa cellphone, masama daw ang ugali ni Miss Loisa Andalio. Noong umuwi ng last 2019 ay hindi pa raw nakatira si Loisa kaya Ronnie. Umuwi pa sa kanila, bahay kasama family nito. Tapos yung brother daw po ni Ronnie ay nagalit kay Loisa kung bakit tumira na raw sa bahay nito si Ronnie. Tapos mayroon daw magkamag-anak na gusto mag-stay sa bahay ni Ronnie. Pero nga, ang daming dog nga po doon. Love is blind, bulag na bulag. Ito nga daw po si Ronnie, pahayag nga daw po ni Ms. OG Diaz. Kuwento naman po ni Diyos po ako, but may ganon, may issue. Oo, may issue no. Pwede naman nilang kausapin si Ronnie, diretsahan niya at hindi naman natin pwedeng husgahan itong si Ronnie Alonto as ito kasi ang version lang ng mga narinig natin. Mas magandang malinaw ito ni Mr. Ronnie Alonte. Baka nga nakakalimutan lang ni Ronnie yung concern nito mo nag-message sa atin. Sabi nga po ni Mr. OG. Tanong nga po ni Diyosa, so totoong nagre-live-in na nga sila, Tote Ogie. Sabi ng source na nagre-live-in na nga sila. Ang sa akin, alam mo, nasa edad naman na sila para nasa consulting, adult na po talaga sila. So sa kaninang desisyon na yon kung gusto nila mag-live-in. Ang importante ay hindi naman nila kinukuha sa ibang tao yung pinagbubuhay nila sa araw-araw. Diba, komento nga po ito ni Mr. Ojo sa estado ngayon ni Loini. Tawag nga po sa lab team nila. Hirit nga po ni Ate Morena at least kuya hindi buntis, pero iritaya sila kay Loisa. Nabanggit nga din po ni Mr. OJ na baka dumalaw si Mr. Ronnie sa kanyang lola nung unda at hindi na lang ito ipinakaingay na malapit lang din sa kanila dahil taga-Binyan din ang aktor. Kaya mahirap na hubisgan natin si Ronnie at Loisa at hihintay natin ang panig nila. Nasa sa kanila naman yan kung gusto nilang sabihin yung totoo or ipagkaila nga itong issue ibinabato sa kanila. So ito na nga po, dumako na po tayo sa update natin about nga po kay Ms. Catherine Bernardo. Napansin nga po ng mga netizens sa social media ang pagpa-follow ng politikong nalilink na po kay Ms. Catherine Bernardo sa members ng glam team ni actress. Nakafollow na nga po si Ms. Mayor Mark Alcala sa IG account ng makeup artist ni Ms. Catherine Bernardo na si Mr. Owen Sarmiento at maging sa paboritong hairstylist nga po nito na si Mr. John Ville.
Maging ang dalawang miyembro nga po ng glam team ni Miss Catherine Bernardo ay naka-follow back na rin po ito kay Mayor Mark Alcala. Pinsan naman po ni Mr. Mayor Mark Alcala ang isa sa mga stylist ni Miss Catherine Bernardo. Naka-follow na rin po si Mr. Mark sa IG ni na Miss Catherine Bernardo at kay Mami Min Bernardo. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naka-follow back sa kanya ang mag-ina. Umaasa naman daw po ang mga fans na sana umamin na rin daw sina Miss Catherine Bernardo at Mayor Mark Alcala sa isyong relasyon nila dahil open secret naman daw ang tungkol dito. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button